Babaeng buntis na dumudugo. Nagkunwari ang flight attendant na hindi nakita. Lumiliko ang oras na iyon. Ang buntis ay humihiling sa flight attendant na tulungan siyang pumunta sa banyo. Noong panahong iyon, isang sikat na mga awit. Hilingin sa flight attendant na tumulong. Tinawag ng naturang celebrity, natuwa ang hostess. Pabayaan ang mga buntis na babae. Masayang nagkwento ang flight attendant. Aksidenteng nagkamali ang co-pilot sa sabungan. Maging sanhi ng mga problema sa eroplano. Malakas na yumanig ang eroplano. Nagtungo sa banyo ang buntis at nahulog dahil nawalan ito ng balanse. Matindi ang sakit kaya nawalan siya ng malay. Ang eroplano ay pinatatag ng co-pilot. Mabilis niyang nalutas ang problema. Ang kanyang ekspresyon ay pinuri ng kapitan. Nag-stabilize ang eroplano. Naalala ng flight attendant ang buntis. Matagal nang hindi nakikita sa labas. Unexpected nang bumukas ang pinto. Nalaglag ang buntis na babae. "Sir, ayos lang po ba kayo?" Ibinalik ng flight attendant ang buntis sa kanyang upuan. Tingnan ang mga mantsa ng dugo sa damit. Napatingin ang flight attendant sa buntis na may takot. Pagkatapos mag-isip, pinili niyang manahimik. Ayokong madamay at maparusahan. Inaaliw niya ang sarili. Ipagpalagay na hindi niya ito kasalanan. Nang magkunwari siyang kasama muli ang buntis. Nakita niya ang dugong na bahira ng pula sa sahig ng eroplano. Natatakot siya. Sumigaw para humingi ng tulong. "Mahal na ginang. Okay lang ba siya?" "May tao ba dyan? Kailangan ko ng kaunting tulong." Ang iba pang mga flight attendant ay mahinahon na humawak sa aksidente ng buntis. Ngunit ang kalubhaan na ito ay hindi nila kakayanin. Humingi sila ng tulong sa eroplano. Ngunit walang nakitang doktor sa eroplano kapag ito ay mahalaga. Nalilitong flight attendant ang dahilan ng pagkahulog ng mga kagamitang medikal. Infected kapag nalaglag, patuloy siyang nagkakamali. Na-disinfect na ba ang gunting? Buntis na nangganganak. Ang sanggol ay maaaring ipanganak na may sepsis. Tila tapos na ang krisis, ngunit ang buntis na ina ay patuloy na dumudugo. Naririnig ng kapitan ang emergency na anunsyo. Tagumpay na nanganak ang mga babae ngunit patuloy pa rin ang pagdurugo. Inaabot ng 2 oras bago makarating sa destinasyon. Nais ng co-pilot na mag-emergency landing sa malapit na airport. Bagamat ang paliparan na ito ay nakararanas ng mga problema sa panahon. Kailangan pang magtipid ng oras para mailigtas ang buntis na ina. Ngunit tinutulan ito ng kapitan. Hindi matataya ang buhay ng natitirang 300 pasahero. Sumunod sa propesyonal na etika. Nag-aalala ang co-pilot. Gusto pa ring kumbinsihin ang kapitan na mag-emergency landing. "Kung siya ang pamilya mo, ano ang gagawin mo? Siya ang asawa ko. Hindi ko kayang isakripisyo ang 300 pasahero para sa asawa ko." Bago ang determinasyon ng kapitan, namatay ang kanyang asawa. Ang babaeng ito ay mahusay na nagtapos upang maging isang piloto. Sana makapunta ka sa graduation ceremony. Ngunit nakatanggap siya ng balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Ano bang niloloko mo? Tumigil ka na sa pagbibiro. Nanghihinayang siya sa pagdating ng kanyang ina sa kanyang graduation. Galit siya sa kanyang ama dahil hindi niya nailigtas ang kanyang ina. Tahimik ang lahat sa nagdadalamhating libing. Dumating sa libing ang flight attendant ng aksidente. Hindi lang siya pinarusahan, at na-promote kaagad pagkatapos noon. Ang anak na babae ay galit at gustong lumapit. Pinigilan siya ng kanyang ama. Sa di kalayuan, nandito rin ang co-pilot. Hindi makaharap ang nakamamatay na pagkakamali sa unang paglipad. Self-sedation na may alkohol sa gabi. Lumuhad sa harap ng kapitan at humingi ng tawad. Sisihin ang iyong sarili sa paggawa ng pagkakamali. Inamin din ng kapitan na siya ang may kasalanan sa aksidente. Para hindi gumawa ng emergency landing, inamin pa rin ng co-pilot ang kasalanan. Pero ito na ang huling pagkikita nila. Simula noon, kinasusuklaman ng anak na babae ang kanyang ama. Pasahero din si nanay. Si tatay dapat ang magligtas sa mga pasahero niya. Ang kapitan na nawalan ng asawa ay ang pinakamasakit na tao. Ang nag-iisang suporta ng pamilya. Ikaw ay dapat na maging malakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabangga siya ng truck at namatay. Hindi pa rin makaget over sa sakit ng pagkawala ng aking ina. Ngayon, wala na rin ang kanyang ama. Siya lamang at ang kanyang kapatid na babae ang natira.
Umiiyak na makitang umalis si Papa. Sa parehong araw, nagpa siya ang co-pilot na umalis. Pumunta sa isang kakaibang lungsod at mamuhay ng may pagkakasala. Ngayon ang libing ng ama ni Dajin. Upang matupad ang pangako sa mga magulang. Magiging piloto ako tulad mo, Dad. Lumipas ang 7 taon. Si Dajin ay naging isang mahusay na piloto. Siya ay may kanyang unang flight. Ito pala ang unang opisyal 7 taon na ang nakakaraan. Pakipayuhan. Kinakabahan si Dajin na makatrabaho ang isang sikat na kapitan. Hindi siya sineryoso ng mayabang na si Yeonsang. Sinubukan ni Dajin na magsimula ng isang pag-uusap sa eroplano. Sa sandaling ito, mayroong isang may sakit na pasyente sa cabin. Kailangan niya ng mabilis na operasyon. Biglang nagkamali si Dajin nang patayin niya ang lahat ng kuryente ng eroplano. Itim na itim ang cabin, na nagdudulot ng panik sa mga pasahero. Halos ilagay sa panganib ang pasyente. Agad na pinindot ng kapitan ang backup power. Bumalik na sa normal ang eroplano. Nagalit ang kapitan at gustong sipin si Dajin palabas ng eroplano. Pero malapit nang lumipad ang eroplano. Hindi nais na maantala ang oras ng pasyente. Makakaalis lang ang kapitan. Eroplanong naghahanda sa paglipad. Smooth flight, maghanda sa paglapag. Ngunit ang paliparan ay may problema ngayon. Ang mga eroplano sa runway ay hindi makagalaw. Ang air traffic control ay humihiling kay Kapitan Yeonsang na panatilihin ang altitude. Maghintay para sa anunsyo upang mapunta. Ngunit hindi na makapag-antala pa ang pasyente. Humingi ulit ng emergency landing si Dajin. Ilang ulit na kinumpirma ng commander. Hinahatak ang eroplano sa runway. Inaayos din ni Dajin ang landing position sa paglipas ng panahon. Handa nang mapunta, biglang nasira ang tow truck ng eroplano at nagkaroon ng isa pang problema. Naantala na naman ang oras. Nawalan ng contact ang air traffic control sa eroplano. Isang empleyado pala ang nabuhusan ng kape sa communicator. Kung makakarating ka sa nakatakdang oras, siguradong magkakaroon ng banggaan. Kinuha ng air traffic officer ang signal light at tumakbo sa tuktok ng gusali. Papalapit ng papalapit ang eroplano sa lupa. Papalapit na ang panganib. Tumanggap ng signal ng babala ng tore. Kulay na pula. Hindi makapunta. Inayos ng eroplano ang taas nito at nag-hover sa hangin. Mahirap talaga ang biyahe. Hindi mapunta. Malapit nang maubusan ng gasolina ang eroplano. Masyadong mahaba ang pagkaantala ng pasyente. Kumuha ng berdeng ilaw upang payagan kang mapunta sa kawalan ng pag-asa. Ligtas na lumapag ang eroplano. Pagkalapag, hinanap ni Dajin ang air traffic officer. Dahil maraming beses na nabigong lumapag ang eroplano. Pero pinigilan siya ni Yeonsang. Pagkatapos noon, hiniling ni Yeonsang na tanggalin si Dajin. Ang mga piloto tulad ni Dajin ay mabilis na haharapin ang pinsala. Nagsumikap si Dajin para makarating sa kinalalagyan niya ngayon. Kaya yumuko siya bilang paghingi ng tawad. Humihingi ako ng pasensya. Kasalanan ko. Walang balak sumuko si Yeonsang. Direkta niyang kinausap si Dajin. Ikaw ang pinakamasamang piloto na nakita ko. Hindi mo deserve ang trabahong ito. Inamin din ni Dajin ang kanyang pagkakamali. Dahil sa aksidente ng kanyang ina. Gusto niyang iligtas ang bawat pasaherong kaya niya. Walang pakialam si Yeonsang. Tanggalin ang badge sa leeg ni Dajin. Direkta itong ihagis sa lupa. Frustrated, sinipa niya ang binti ni Dajin. Hindi kilala ni Yeonsang ang babaeng nasa harapan niya. Ang pagkakamali niya ang pumatay sa kanyang ina.